Hello guys! Welcome. Collective reading po tayo ngayon. So, tingnan natin kung kanino tong mapipick up nating energy. Be open-minded po, hindi po halos lahat makaresonate. Thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe, sa mga bumabalik. Maraming pong salamat. Start na tayo. Kanino tong mapipick up nating energy? Give it a message. Kanino tong mapipick up nating energy? Meron akong nakikita dito, no? Meron akong nakikita Scorpio, Cancer, and Pisces. Kung madalas mo makita yung 222, meron tong ipinapahiwatig sa'yo. Mahanap mo yung balanse mo, okay? Ayan, pasensya sa tunog na yung nahulog. Ayan, start na ulit ako. Meron akong nakikita dito na Gemini, Aquarius, and Libra. Meron ding Aries, merong Leo, Sagittarius. Ayun. Yan, Scorpio, Cancer, and Pisces. So, dito, no, yung iba sa inyo, meron kang kadiling dito na tao na Scorpio, Cancer, and Pisces, or pwede rin meron tao na gano'n, ano, and Aries, Leo, Sagittarius. So, lumalabas dito, meron ako nakita ditong tao na nawawalan na ng amor siya sa person niya, nawawalan na siya ng gana dito. Pero may nag-iintay pa rin na baka sakaling bumalik yung kanyang kadiling dito, no? So, lumalabas din dito, meron dito nanlamig na. Yung man tipo na wala na siyang nararamdaman sa tao niya, sa person niya, sa partner niya. Nawawalan na siya ng amor dito. Kasi nakatuon na lang tong taong ito sa kanyang sariling paglago. Meron din ako nakikita dito nag-iintay for travel. Meron tong apply. Nag-iintay siya dito ng alis niya or pwede nag-iintay siya dito kung kailan ang tawag sa kanya. Meron ako nakikita dito, ito yung inaiisip niyang paraan para tuluyan siyang makalet go dito. Okay? Yung bang lumayo. Ganon yung naiisip niya. Yung iba sa inyo nakapokus dito sa kanyang pangarap. Kasi dito, hindi siya naging mapalad sa karanasan niya sa love life, okay? Sa love. Kasi, meron siya ditong person na hindi naging totoo or hindi naging balance yung connection sa pagitan nilang dalawa. Okay? So, dito, meron akong nakikita dito na Gemini, Aquarius, and Libra, and Scorpio, Cancer, and Pisces. Magkadiling. Okay, ito lang nakikita ko dito, no? Magkadiling. Yung iba sa inyo, meron ditong umalis na dala-dala yung bigat ng kalooban. Merong umalis dito na masama ang loob. Kung madalas mo makita yung 666, nagpapahiwatig ito na ito na yung time para ihilo mo yung puso mo, okay? Kasi dito, kailangan mong mahanap yung balance mo dito. Ito lang yung mensahe, no? Nakikitaan ko dito na meron ditong kailangan umalis. Or pwede rin sabihin, meron ditong nagpa siyang umalis kahit sobrang bigat na. Meron nang nakikita ang pinanganak nung 5. Okay? Meron akong nakikitang 5 dito.
So dito, no, nahanap nito yung kaliwanagan niya. Pero ganun pa man, ano, nagbabalik tanaw pa rin yung alaala sa tao na to, yung pinagsamahan nila, okay? Meron din ako nakikita dito magbabalik at manunuyo, okay? Yung bang tipo na inalisan mo to ng mabigat ang kalooban, ngunit magbabalik ito para suyuin ka. Merong 5, okay? Pwedeng bumalik to ng 5 sa anumang buwan sa buhay mo. Meron akong nakita Scorpio, Cancer, and Pisces, and Gemini, Aquarius, and Libra na magkadiling. Or pinanganak ka ng 5. Merong 5, pwedeng favorite number mo yung 5, okay? Or pwede ring importante sa'yo yung numero na yan, ganon. Kumbaga, may nagbago sa isa sa inyo, no? Yung iba sa inyo, kababata mo to, matagal kayo nagsama, ganyan. Pero, hindi mo akalain na merong pagtatraidor na ginawa sa'yo. Mahabang panahon kayo nagsama ng tao na to. Pwedeng first boyfriend mo siya, first girlfriend mo siya, na merong nangyari sa inyo. Meron ako nakita nagkalayo dito, masakit na inalisan. Pero nagbabalik tanaw yung alaala. So, meron ako nakikitang manunuyo dito, okay? So, meron din ako nakikitang Aries, Leo, and Sagittarius na magkadiling. So, lumalabas dito na mayroong bagong simula. Meron ditong nais ng bagong simula. Andun yung passion ng tao nito sa pagbabago. Meron akong nakikita ditong bagong admirer din sa iba or pwede rin handa ka ng tumanggap ng bago. Ganon. Yung ba di mo kinat mo na yung luma mong nakaraan at handa ka na sa pagbabago. Bagong magmamahal, bagong experience, bagong lugar, ganon. So, nakatuon ka sa mga pagbabago. Kasi yung mga nangyari sa nakaraan, isinantabi mo na siya, ganon. Or unti-unti mo na siyang nililimutan. Wow! So, dito, no, kasi pumasok yung bago dito at merong bagong parating. So, yung iba sa inyo, no, meron ditong partnership. Dito kasi lumalabas dito sa unang card, merong nagtabaang, nawalan ng pagmamahal, ganyan. Pero nakikita ko dito, merong bago. Pwede rin sabihin, ano, meron dito kang ex na nagbago or pwede rin bagong tao to, okay? So, lumalabas dito, no, the more na minamahal mo yung sarili mo, the more na nagiging attractive ka dito, at the more na nahihila mo palapit yung soulmate mo. Kasi dito, pareho kayo ng cups. King and Queen cups. So, lumalabas dito na nag-iintay ka dito ng tamang tao na magmamahal sa'yo ng patas at parating to. Kumbaga, nire-reserve mo yung sarili mo at ganun din tong tao na to. So, nafe-feel ko dito merong ma-attract sa'yo kasi attractive ka dito. Ito lang nakita ko, no? Yung iba sa inyo, merong nanakit sa'yo na, ano, Gemini. Meron ding Aquarius and Libra. Meron akong nakitang bagong parating sa'yo na Scorpio, Cancer, and Pisces. Ayan. Pareho kayo ng sign or pwede rin nasa birth chart mo kung malalaman mo yung kabuuan. Merong Pisces, Scorpio, and Cancer. Okay? Sa birth chart mo or sa birth chart ng taong parating sa buhay mo. Ayan. So, tingnan pa natin, ano? Nakikitaan ko dito, magiging masaya yung pag-ibig mo sa bagong taong parating sa'yo. Pwedeng makilala mo to sa malayo or pwedeng sa ibang bansa kung nasa ibang bansa ka. Meron kang makausap dito. Siya yung tipo ng tao na mapagmahal, ano? The more na minamahal mo yung sarili mo, the more na ma-attract mo tong tao na to. The more na nagpo-focus ka sa sarili mong paglago, the more na parating to. Yung bang tipo na wala ka munang interest sa love, bigla tong darating sa'yo. Yung bang tipong minamahal mo na yung sarili mo, dun ka nakatuon sa pagmamahal sa sarili mo. Saka to darating sa'yo, okay?
So, meron palang ditong delay, ano? Meron palang hadlang or meron palang mabagal na sitwasyon bago tumungo tong tao na to. Kasi dito, yung iba sa inyo nasa healing process or pwede rin minamahal mo na yung sarili mo, nakatuon ka sa sarili mong paglago, the more na naghilom ka na ng lubusan dito, saka to mabilis na darating sa'yo, okay? So, it's worth the time. So, nakikitaan ko dito, worth it to. Yung oras na paghihintay mo, the more na nakatuon ka sa sarili mo, worth it to, okay? Ito lang yung mensahe, no? Kung makikita mo, may cups dito eh. So, sinasabihan ka dito, worth it to, huwag ka mag-alala. Mag-focus ka muna sa sarili mo. Mag-focus ka muna para i-develop yung sarili mo sa transformation at sa sarili mong paglago, okay? Ito lang yung mensahe, may pinanganak ng dos. So, meron lang din ako nakikitang 47 years old, okay? Next new moon. Okay, meron ditong next new moon. Pwedeng sa next new moon mo ito makilala or pwedeng biglaan or new moon siya. Okay? Meron ditong 53 by the end of the month. So, yung iba naman sa inyo, meron kang makikilala dito or pwedeng sabihin, merong magparamdam sa'yo by the end of the month. Okay? Merong pahiwatig, may magpapahiwatig. At yung iba naman sa inyo, by the end of the year, okay? Hindi magtatapos ang taong ito na meron parating sa buhay mo, okay? Or meron ditong bagong darating sa buhay mo. Kaya yung iba sa inyo, meron kang makausap sa ibang bansa or pwede rin ikaw nasa ibang bansa or pwede rin online, chat-chat, ganyan. So, meron itong 38 years old, 53, 49, 47. Yung iba naman sa inyo, meron dito magpaparamdam sa'yo next couple of days. So, pwedeng may magpahiwatig, biglang mag-chat, pwedeng ex mo to, okay? So, meron dito magpapahiwatig sa'yo. Yung iba sa inyo pinanganak nung March? March 17. So, give it time, it's in the work. Give it time, it's in the work, okay? Bigyan mo ng oras, ano, kasi kumikilos na to sa'yo. So, tingnan natin dito, ano, kung ano yung ma-advise sa'yo. Give me the message. Ano yung advice para dito? Prioritize inner peace. Ito yung mensahe sa'yo, no? Hanapin mo yung kapayapaan mo. Balance, harmony. Kumbaga, mag-meditate ka. Pag stress ka na, magpa-music ka ng mga yung bagang maganda sa pandinig, okay? Mga soft music, mga instrument music, yung mahanap mo yung kapayapaan mo. Then, dito, no, be kind to yourself and others, okay? Mahalin mo yung sarili mo. Be kind sa iba. Ayan. Honor your emotion. Self-awareness, ano, expression, healing, and growth. So, ito na yung time para maging aware ka din sa kinikilos mo, sa mga sasabihin mo, maging sa iyong emotion na nararamdaman. At syempre, hanapin mo pa rin yung pagmamahal sa puso mo. So, hanapin mo yung pagpapatawad. Kung meron man nakagawa ng masama sa'yo, patawarin mo. Dahil doon, nahanap mo na yung kapayapaan mo. Okay? So, dito, meron akong nakikitang change. Embrace the change. Transformation, growth, at evolution. So, lumalabas dito, no, magkakaroon ka dito ng transformation. Meron paglago na mangyayari sa'yo. Ayan, dito ka patungo sa paglago. So, destiny, calling mo to, embrace your divine purpose. Calling to sa'yo, destiny mo, may mission ka. Nakikitaan ko dito, destiny mong lumago. Okay, individually, lumago ka, mag-mature ka, or pwede rin sabihin na merong purpose kung bakit naranasan mo lahat ng mga pagsubok sa buhay. So, nakikitaan ko dito, merong bagong connection dito ang parating, foster emotional intimacy. So, talagang andun yung attraction, ano, andun yung tipo ng tao na handa siyang mabalisa sa'yo. Okay, yung tipo na nagtitiwala to, magkakaroon kayo ng pagkakaintindihan, pagkakaunawaan, kumbaga andun yung balance na connection na mararamdaman mo siya, mararamdaman ka din niya kasi itong tao na to ay talagang malakas din yung pakaramdam. So, nakikita ko dito, pareho kayo. Okay? Pareho kayo ng
ng emotion na ipararamdam sa bawat isa. Ibig sabihin nyo to ha. So, dito, no, take responsibility for your action and emotion. So, dito, sa bandang huli, wala namang sisisihin dito, kundi ikaw, sa bawat action na gagawin mo at sa bawat kinikilos mo, okay? So, dito, kailangan mong yung bang tipo na mag-matured or mag-isip ng maayos, okay? Kumbaga, sa bawat desisyon na gagawin mo, ikaw, walang sisisihin kundi ikaw kasi ikaw yung gumawa ng action dito. So, dito, nakikitaan ko dito, yung iba sa inyo, patungo ka sa paglago o sa pag-mature dito. Kaya yung iba sa inyo, meron ka ditong iiwasan, okay? Meron kang mga iiwasan para sa sarili mo kung hindi na to makakabuti para sa sarili mo. Kasi andito ka na sa stage ng transformation at maturity, okay? So, lumalabas dito na lumalago ka, nag-grow ka, at natututunan mo na yung nararamdaman, yung bang tipong nagiging aware ka sa nararamdaman mo, okay? Maging sasabihin mo sa tao, kung makakasakit ba ito o hindi. So, andito ka na sa stage ng maturity. Kaya yung nafe-feel ko sa'yo, ayan. Hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.